the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. No? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office, tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una, hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Ma'am, para iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano bang term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summon? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. May impeachment o wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita ninyo, bagsak na ang foreign direct investment sa ating bayan. Kaya wag nila akong gawing dahilan o rason. Yan ang sagot ni VP Sara, mga kababayan, no? Dito po sa panawagan ng Makati Business Club na ituloy ang impeachment trial, no, laban kay VP Sara para daw maipakita ang accountability at maiboost daw nito ang investor confidence.
Kaya sabi ni VP Sara, pangit talaga ang takbo ng ating ekonomiya ngayon, no? Or ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon ay pangit. At hindi lang daw ito usaping accountability. Kasi ang impeachment, dalawa lang ang penalties dyan, sabi ni VP Sara. Removal from office at perpetual disqualification from government service. Kaya wala daw penalties dito, no, sa impeachment. Walang kaso dyan. Kung gusto talaga nila ng accountability daw, ay dapat mag-file sila ng mga kaso sa mga korte. At doon meron mga penalties, may kulong at multa kung mapatunayang nagkasala, mga kababayan. At alam naman daw ng lahat na ang mga pirma ng mga congressman, kahit hindi nila binasa ang articles of impeachment, at marami na rin sa kanila ang tumanggap ng pera o budget para sa kanilang mga signatures, no? At in fact, marami na daw ang congressman na umamin, no, patungkol dito na may mga kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment ni VP Sara, mga kababayan. So kung gusto talaga daw nila ng Makati Business Club or ng business group ng accountability, dapat questionin din nila kung paano nila ginawa, no, yung ng mga congressman, paano ginawa nila yung articles of impeachment at paano nila pinasa yung articles of impeachment doon sa Senado. At sinagot din ni VP Sara, mga kababayan, no, ang issue patungkol doon sa nauna ng mga sinabi na mag-inhibit, no, itong mga senador daw na mga pro Duterte or yung mga inendorso ni VP Sara nung nakaraang eleksyon, ay mag-inhibit sila dito sa impeachment trial, no? Kasi sila yung magsisilbing senator judges na dito sa impeachment ni VP Sara. At sinabi niya na hindi lang dapat yung pro Duterte na senators ang mag-inhibit, pati na rin sana or pati din daw yung mga senador na anti-Duterte na hayagang or lantaran na mga anti-Duterte, kagaya po ni Senator Risa Hontiveros daw, mga kababayan, no, na kung saan lantaran ng kanyang sinabi na gigibain ang mga Duterte. Kaya sabi ni VP Sara, dapat mag-inhibit din ang mga anti-Duterte na senator, no? At para fair daw, mga kababayan, pro or for or against the impeachment ay dapat daw mag-inhibit din para in the spirit of fairness. Kaya dagdag pa ni VP Sara, mga kababayan, ngayong 2026 budget po ng Office of the Vice President ay hindi daw po sila humihingi ng budget, no, or hindi sila hihingi ng budget mula sa Kongreso. Kasi alam naman ni VP Sara na hindi daw ito ibibigay sa kanila ng Congress. Kaya sabi niya ay kung ano yung budget na binigay nila nung nakaraang taon, nung 2025 budget na nasa 700 million lang, mga kababayan, no, ang binigay sa kanila, at yun na lang din ang kanilang hinihingi ngayong budget sa 2026. Nasa 733 million, mga kababayan, no, ang budget na proposal nila, at dinagdagan na ng konti daw para sa inflation, mga kababayan. At matandaan natin na hindi nga po binigay ng Congress, no, yung hinihingi nilang budget, pagkat yung binigay lang ay nasa 700 million lang para sa mga gastos lang din ng opisina. Kaya marami pong silang programa ang hindi po na ibigay na, no, kagaya po ng burial assistance at medical assistance, na kung saan libo-libong tao ang pumipila dyan araw-araw, no, para makahingi ng tulong dito sa OVP. Pero ay sa kasamaang palad ay tinanggal po nila itong programang ito dahil nga po doon sa budget na hindi binigay sa kanila, mga kababayan, no, ng House of Representatives. At dito naman ngayon sa 2026 ay hindi na nila ito hiningi. At ayaw na po ni VP Sara na mapahiya po ang OVP personnel, no? Ayaw ni VP Sara na pupunta doon sa Congress na papahiya pa daw, mga kababayan, ng kanilang mga tauhan. Kaya ito po yung hindi na po gawin ni VP Sara ngayong 2026 national budget, mga kababayan. So ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa mga sinabi ni VP Sara, no, sa kanyang pagsagot dito sa mga issue na kinaharap niya, itong impeachment trial ni VP Sara, at itong issue ng ICC, no, patungkol dito kay Pangulong Duterte, at pati na rin dito sa 2026 national budget po ng Office of the Vice President, mga kababayan. At tinanong din siya, mga kababayan, patungkol dito kay Attorney Guanzon, no, pala. Ayan, nagpasalamat siya kay Attorney Rowena Guanzon sa pagsuporta kay VP Sara, bagamat hindi pa po siya makapagsabi na kukunin ito bilang spokesperson, mga kababayan, no, at wala pa daw sa kanilang meeting or hindi pa po nila napag-usapan na gagawin nga
sana itong spokesperson si Attorney Rowena Guanzon. At matandaan natin na marami pong mga Sara supporters nang nag-call out nga na gawin nga itong spokesperson ni VP Sara si Attorney Rowena Guanzon para pakbakan na mga kabayan, no? Parang ganon yung statement nila. Gusto nila tong si Attorney Rowena Guanzon na banat sa pagbanat din nila kay VP Sara, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.